Nakipagpulong si US President Donald Trump sa US oil executives upang talakayin ang posibleng pagpapalawig ng blockade sa mga daungan ng Iran at ang epekto nito sa global energy market. Ayon sa White House, handa ang US na ipagpatuloy ang pagharang ng ilang buwan kung kinakailangan hanggang mapilit ang Iran na sumunod sa mga kondisyon ng isang nuclear deal. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Iniutos ang pagpapalawig ng blockade matapos mabigo ang negosasyon ng dalawang bansa na nagresulta sa mas matinding tensyon sa rehiyon. Ang blockade ay isang military operation kung saan hinaharang o pinipigilan ang mga barko na makapasok o makalabas sa mga daungan ng isang bansa. Layunin ng US na putulin ang export ng langis ng Iran na pangunahing pinagkukunan ng kita sa bansa. Ipinapatupad ito sa pamamagitan ng mga barkong pandigma, aircraft at advanced surveillance system ng United States Central Command o CENTCOM na nagmamonitor sa mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Nakapwesto ang puwersa ng US sa mga strategic na lugar tulad ng Gulf of Oman at malapit sa Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalagang ruta kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. Una nang sinabi ni Trump na matindi ang epekto ng blockade sa ekonomiya ng Iran. Ayon sa mga ulat, umaabot sa halos $500 million kada araw ang nawawalang kita ng bansa dahil sa paghinto ng export ng langis nito. Bumagsak din ang produksyon mula sa mahigit 2 milyong bariles kada araw. Bumaba ito ng halos 25% na lamang. Dahil dito, napipilitan ng Iran na itago na ang langis sa mga storage facility at mga tanker nito. Gayunman, may limitasyon din ang mga ito. Kapag napuno na ang mga imbakan, mapipilitan ng bansa na bawasan ang produksyon na lalong magpapahina sa ekonomiya nito. May mga eksperto na nagsasabing kung magpapatuloy ang blockade ng 2 o higit pang buwan, posibleng bumagsak ang kita ng Iran sa langis na magdudulot ng mas malalim na financial crisis sa bansa. Subalit para sa Iran, hindi sila naaapektuhan ng blockade. Sa post ni Iranian Parliament Speaker Bagar Ghalibaf, sinabi nito na hindi nag-overflow ang langis sa Iran at kaya nilang tumagal sa blockade ng US. Ayon sa ilang mga ulat, sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng US, nakakahanap pa rin ng paraan ng Iran para makaiwas sa blockade sa pamamagitan ng isang shadow fleet. Gumagamit ang mga barkong ito ng mga peking bandila, shell companies at pinapatay ang tracking signal upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at destinasyon. Sinasabing may mga naval vessel na walang official na identification number kaya hindi natutunton ng mga international monitoring system. Sa ilang kaso, nakakatawid pa rin ang mga barko sa kabila ng blockade at nakakarating sa mga bansa tulad ng Pakistan at India. Ang blockade ng US sa mga daungan ng Iran ay ginagantihan ng Iran ng mas matinding kontrol sa Strait of Hormuz. Bantay sarado ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang mga barkong dumadaan sa strait at sinasalakay ang mga magtatangkang tumawid ng walang permiso mula sa kanila. Gaya na lang ng napaulat kamakailan na Greek-owned ship na Epaminondas at Panama flag vessel na MSC Francesca na kapwa sinakyan at inatake ng IRGC dahil sa umano'y paglabag ng mga ito sa mga panuntunan ng Iran sa Strait of Hormuz. Dahil sa patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz, apektado ang ekonomiya ng buong mundo. Nagkaroon ng kakulangan sa supply ng langis sa iba't ibang bansa na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng transportation, produkto at pagkain. Ayon sa mga supply chain analyst, naantala rin ang daluyan ng mga mahalagang produkto tulad ng pagkain, fertilizer at iba pang goods na posibleng magpalala sa global inflation. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang United Nations sa matinding epekto ng tensyon sa ekonomiya ng mundo. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits.
The pain will be felt for a long time to come. Samantala, sa gitna ng tumitinding tensyon, isinusulong ng US ang pagbuo ng isang international coalition na tinatawag na Maritime Freedom Construct. Layunin nito na pagtulong-tulungan ng iba't ibang bansa ang pagbibigay ng real-time information, navigation guidance at koordinasyon upang masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa pamamagitan ng MFC, nilalayong maibalik ang normal na daloy ng mga sasakyang pandagat nang hindi tinatanggal ang pressure sa Iran. Subalit tutol dito ang Iran at sinabing sila ang may control sa Hormuz at gagawin ang lahat para mapigilan ang US sa pakikialam dito. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong mundo kung sino ang unang susuko. Ang US na nahaharap sa pressure ng mataas na presyo ng langis o ang Iran na unti-unting naaapektuhan ng pagliit ng kita. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.